Magandang araw pong muli mga minamahal nating mga taga-subaybay ng ating programang ito. Tayo po ay nasa ikatlong topic na ngayon at magandang karanasan po na muli namin kayong makasama. At kasabay po nito ay nais po nating batiin ang ating mga kaibigan, mga kapatid na talaga pong hindi po sila nagsasawang maghintay ng ating mga topic na ating pong pinag-aaralan. Sila po ay si Brother Jerome Peña, ang alam ko po ay taga Sorsogon ito, Sorsogon City. Si Eugenio Cadelana Jr., Ilagan Isabela. Elena Hernandez. Of course, si Sister Dayang. Ating pong kaibigan from Sydney, Australia, si Love Hernandez po. Sila daw po ay naghihintay talaga ng topic na ito every week. Edgar Marilla, si Gira Rapa, Lorena Bautista, si Nino Garin po sa Colos Pias, Mapandan, Pangasinan, si Dom Ramon, at kung sino pa man po ang mga sumusubaybay sa ating programang ito, kayo po ay binabati namin ng magandang araw. Ngayon po ay meron po tayo muling pag-aaralan sa topic pong ito na ang pamagat ay kapag gumuho na ang mundo mo. Ang sabi po sa Isaiah 7:9, kung kayo hindi maniniwala, tunay na hindi kayo matatatag. Meron pong isang kwento, si Connie, isang Sabado at si Roy, dumating po sila sa kanilang bakuran, na biglang isang inahin o yung manok na nakita nilang takot na lumipad palabas ng kulungan. Tinignan ito ni Connie at kanyang nakita na ang isang inahin ay kagat sa leeg ng aso ng kanilang kapitbahay. Dali-dali niya itong iniligtas sa bibig ng aso, subalit nang hawakan niya ang manok, ito ay patay na. At napaiyak si Connie kasi nalungkot siya. At hawak-hawak niya yung manok. Dumating yung isa pa niyang alagang pato at noon ay nabalisa rin sa ingay. Yung parang naapektuhan din siya ng ingay kaya lumabas yung pato. Nakita niya na hawak ni Connie ang kaibigan niyang inahin na manok at ang naisip niya ang pumatay dito ay si Connie. Mula noon, tuwing makikita ng patong ito si Connie, ito ay kanyang pinagtututuka. Sa buhay po nating ito, minsan ay hindi rin natin alam kung sino ang ating mga kaaway. Ganito po ang nangyari kay Haring Ahaz nang siya ay maghari doon sa Syria at ang Israel na dating magkalaban ay nag-alyansya para labanan si Tiglath-Pileser ng Assyria na isang malakas na kalaban. Upang higit na palakasin pa ang kanilang puwersa, ay pinagpanukalaan nilang sakupin ang Huda at maglagay ng isang hari na susuporta sa kanila upang sila ay makalaban sa Assyria. Kaya't inisip ni Ahaz na siya ay magpatulong sa Assyria para mailigtas niya o makaligtas ang Huda. Ngayon, Pastor, meron po ritong tanong, ano po ang naging mali sa naging kapasyahang ito ni Haring Ahaz? So, yan po ang ating titingnan ngayon. Ano ba ang mali? Ay, hindi ba maganda yung kanyang layunin? Maligtas yung bayan ng Huda sa kamay ng pinagsamang puwersa ng Israel at ng Syria. So, ito ay napakaganda yung kanyang layunin. Ang tanong ay bakit parang mali yata yung kanyang ginawa? Tingnan natin sa Isaiah 7 hanggang 9, ano ba ang sinasabi riyan sa talatang yan para makita natin yung napakahalagang katotohanan na dapat nating matutunan. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito matatatag o mangyayari man sapagkat ang ulo ng Syria ay ang Damasco at ang ulo ng Damasco ay ang Sin. Sa loob ng 65 taon ay magkakawatak-watak ang Ephraim, ano pat hindi na ito magiging isang bayan. Ang ulo ng Ephraim ay ang Samaria, at ang ulo ng Samaria ay ang anak ni Remalias.
Kung kayo'y hindi maniniwala, tunay na hindi kayo matatatag. So makikita mo dyan, mapapansin mo na sinasabi ng Panginoon na hindi mangyayari ang kinatatakutan mo. Magtiwala ka lang sa akin. So ang mali, sapagkat ang Panginoon mayroon ng salita, mayroon ng pangako na hindi mangyayari yung kanyang kinatatakutan. Kaya kinakailangan magtiwala lamang. Subalit sabi ng Panginoon, kapag ka hindi ka nagtiwala, ay walang mangyayari sa iyo. O hindi ka matatatag. Tiyak ang iyong pagkagapi. Tiyak ang inyong kapahamakan. Kaya ang Panginoon nananawagan, magtiwala kayo sa akin. Maganda yung layunin nitong si Haring Ahas. Subalit pakatatandaan na ang Panginoon nagbigay na sa kanya ng babala at nangako sa kanya na siya ay tutulungan at yung kapangyarihang kanyang kinatatakutan, ito'y mawawala, ito'y matatapos, ito ay magkakawatak-watak. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Subalit ang problema, hindi makuhang magtiwala nito ni Haring Ahas dito sa pangakong ito ng ating Panginoon. Kaya nga po, Pastor, meron pa rin pong katanungan na bakit kaya nagawa ni Haring Ahas ang kapasyahang magtiwala doon sa tao, sa mga taga-Assyria, sa halip na sa Panginoon? Kapag tinignan mo riyan sa ikalawang hari, makikita mo kung anong uri ng karakter mayroon ito si Haring Ahas. Diyan sa 16, 3 at 4. Sa halip, siya'y lumakad sa landas ng mga hari ng Israel, maging ang kanyang anak na lalaki ay pinaraan sa apoy, ayon sa mga karumaldumal na kaugalian ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon mula sa harapan ng mga anak ni Israel. Siya'y nag-alay at nagsunog ng insenso sa matataas na dako sa mga burol at sa ilalim ng bawat luntiang punong kahoy. So, mapapansin mo rin na ang sinasabi ng talata, itong si Haring Ahas ay iba kasi yung kanyang pinananampalataya ng Diyos. Sa halip na magtiwala sa Diyos ng Israel o ang Diyos na tumawag sa kanila, ang kanyang tiwala ay doon sa mga Diyos-Diyosa na sinasamba ng Israel, sinasamba ng mga kalapit na mga bayan. Yun ang kanyang ginagawa at naghahandog siya ron ng mga handog na hindi marapat na masumpungan sa isang bayan ng Diyos. At kapag tinignan mo dyan sa ikalawang kronika, kapitulo 28, makikita mo riyan kung ano ang sinabi nito dyan sa 28, 2 at 4. Kundi siya'y lumakad sa mga landas ng mga hari ng Israel, gumawa rin siya ng mga larawang hinulma para sa mga Baal. Siya'y nag-alay at nagsunog ng insenso sa matataas na dako sa mga burol at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy. So dito mapapansin mo na magmula pa sa umpisa, yun na ang kinasanayan nito ni Haring Ahas na siya ay nagtitiwala doon sa ibang mga Diyos na hindi nila nakilalang Diyos ni walang nagagawang Diyos. So ito ang suliranin. Kapag tayo ay nasanay na tayo ay gumawa nung hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, napakahirap na kapag dumating na yun, talagang kailangan mo ang Panginoon, wala na yung iyong tiwala sa Kanya. Kaya napakahalaga po na sa umpisa pa lang ay matuto na tayong magtiwala sa Panginoon, sundin natin ang Kanyang mga kalooban, at iyon namang mararanasan kung papaanong tayo ay pinapatnubayan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ay napakahalagang aral para sa bawat isa sa atin, na anuman ang mga tagubilin, anuman mga ipinag-uutos ng ating Panginoon, ating sundin habang wala pang kagipitan. Sundin natin, gawin natin, at makikita po natin kung papaanong ang Panginoon ay namamatnubay sa atin, papaanong ang Panginoon ay gumagabay sa atin, kung papaanong ang Panginoon nagpapala sa atin, upang kung dumating man yung mga pagsubok, tayo ay makatatayong matatag. Kagaya nito ni Daniel, yung kanyang tatlong kaibigan, sila'y nakapagpasya ng isang kapasyahang napakahalaga na kahit sila'y mamatay, hindi talaga nila susuwayin ang kalooban ng Diyos sapagkat mula pa sa kanilang pagkabata ay kanila nang nakikilala at nalalaman ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal mga kapatid, lalo na mga magulang, pakatatandaan po ninyo yan,
Ang ating pong mga anak, kinakailangang sanayin natin, ipamulat natin sa kanila na tayo ay sumusunod, nagtitiwala sa Panginoon, at makikita nila kung paano ang Panginoon nagpapala sa atin, at makikita po ninyo kung dumating man sila sa punto na talagang nando sila sa kagipitan, kailanman hindi nila bibitawan yung salita ng Panginoon sapagkat kinagisnanan nila. Ito si Ahas, nasanay na po kasi. Umpisa pa lang, yun na ang kanyang mga ginagawa. Sa halip na maglingkod sa tunay na Diyos, ay doon siya naglilingkod sa mga bulaang Diyos. At napansin ko lang po sa kwentong ito, bakit sinabi ng Diyos na ipagsama ni Isaias ang kanyang anak na si Shear-Jashub sa bilaran ng tela o paputian upang kausapin si Haring Ahas? Okay, sa ating tingnan dyan sa Isaiah 7. Inayanda mo na ba? Isaiah 7, 3 hanggang 5. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Isaias, lumabas ka at iyong salubungin si Ahas, ikaw at si Shear-Jashub na iyong anak. Sa dulo ng padaluyan ng tipunan ng tubig sa itaas, sa lansangan ng parang ng bilaran ng tela. At sabihin mo sa kanya, ikaw ay makinig, tumahimik ka, huwag kang matakot o manghina man ang iyong puso ng dahil sa dalawang buntot na apoy na ito na umuusok, na dahil sa mabangis na galit ng Resin at Syria at ang anak ng Remalias. Dahil sa ang Syria, ang Ephraim at mga anak ni Remalias ay nagbalak ng masama laban sa iyo. Mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi na siya ay dalhin doon, katagpuin ni Isaias doon sa paputian ng damit, yung bilaran o paputian ng damit. Sapagkat dito ay nais ng Panginoon na bigyan ng halaga yung ang kailangan ay magkaroon ng malinis na puso. Yun ang kinakailangan ng bawat tao, yung malinis na puso upang matatag. So yun ang kinakailangan nito ni Haring Ahas. Kaya ipagsama mo ang iyong anak doon sa paputian ng damit. At yung pangalan ng kanyang anak, ang ibig sabihin nun ay mabilis o sandali lang. Ibig sabihin ay hindi magtatagal at talagang mangyayari na yung pangako ng Panginoon matutupad at wala siyang dapat na katakutan. Maaari sila ay dadaan ng mga pagsubok, maaari sila ay sasakupin pa rin at sasalakayin, pero hindi tatagal ito at mawawala na itong lahat na suliranin na ito na kanyang inaalala. Kaya ang hinihingi lang ng Panginoon ay magkaroon ng malinis na puso, magkaroon ng maputing damit, kaya dinala doon sa paputian, sapagkat ang laban ay hindi sa paramihan ng kawal. Ang mahalaga, magkaroon ka ng malinis na puso at lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat ang laban, gaano man kalaking labanan yan, hindi yan sa paramihan. Kung maalaala mo yung sinasabi ni Jonathan do sa kanyang tagadala ng kanyang sandata, at sabi niya, papakita tayo. At ang laban, kapag gustong iligtas tayo ng Panginoon, hindi yan paramihan. So silang dalawa lang ang sumalakay doon sa buong pangkat ng Pilisteo na kinatatakutan ng buong bayan ng Israel. Subalit dalawa lang silang sumalakay at kanilang dinaig, sapagkat hindi yan kinakailangan na marami kang kawal. Ang kinakailangan, nasa Panginoon ka. Kapag tayo po ay nasa Panginoon, gaano man kalaki ang kalaban, gaano man kalaki ang suliranin, yan ay lilipas na madali sapagkat ang Panginoon makapangyarihan at siya ang lilinis ng ating daan. Kaya itinuturo dito ng ating Panginoon na magtiwala tayo. Yun po ang napakahalaga, magtiwala tayo sa Kanya sapagkat ang Panginoon ay kasama natin, ang Panginoon ang makipaglalaban para sa atin, at kung ang Panginoon kakampi natin, ay sino ba ang tatayo laban sa atin? Maalaala mo yung panahon ng mga Israelita nung kanilang sasakupin, yung kanilang mga kaaway, yung makikipaglaban, si Gideon, meron siyang 30 sundalo, sabi ng Panginoon, napakarami niyan.
Sabi ni Gideon, higit na napakarami. Wala pang 10% yan ng kalaban. Sabi ng Panginoon, marami, bawasan mo. So, binawasan. Pagkatapos sabi ng Panginoon, sa 10,000 na, napakarami pa niyan. Gagawa tayo ng pagsubok, padaanin natin doon sa tubig. At nung dumaan doon sa tubig, lahat ng uminom na parang aso, ay pauwiin mo. Yung lahat na sumalok lang ng tubig at habang naglalakad ay umiinom, yun ang ipagsama mo. 300 na. Pero sila'y nagtagumpay sapagkat ang Panginoon ang kasamahan. So mga minamahal, ito po ang aral na nais ng Panginoon na dalahin doon kay Ahas at yan ang nais niyang dalahin sa inyo at sa akin na tayo ay magtiwala sa Panginoon sapagkat ang wika, hindi niya tayo pagkukulangin, hindi na tayo pababayaan kailanman, kaya't ating masasabi anong magagawa sa akin ng tao. Ang sabi nga ni San Pablo, kung ang Diyos kakampi natin, sino ang lalaban sa atin? Ngayon po, paano ipinapahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig at kahandaang tumulong? So, tingnan natin dyan sa Isaiah 7:10 hanggang 13. Ano yung sinasabi dyan sa Isaiah 7:10 hanggang 13? At ang Panginoon ay muling nagsalita kay Ahas na sinasabi, humingi ka ng tanda mula sa Panginoon mong Diyos. Gawin mo itong kasinlalim ng Sheol o kasintaas ng langit. Ngunit sinabi ni Ahas, hindi ako hihingi, ni susubukin ko man ang Panginoon. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon o sambayan ni David. Maliit na bagay ba sa inyo ang pagurin ng mga tao na inyong pagurin ang aking Diyos? So, dito po ay napakaliwanag ng sinasabi. Ano po? Sabi ng Panginoon, sige, humangi ka ng tanda para malaman mo. Kahit pa yung kasintaas ng langit o gaano pa man yan, hingin mo, ibibigay ko sa iyo. Subalit sabi ni Ahas, hindi ko susubukin ang Panginoon. Kung minsan akala mo ay napakaganda yung kanya sagot, hindi ko susubukin ang Panginoon. Para bagang akala mo ay ando na yung kanyang tiwala. Pero sa totoo lang, ay kaya ayaw niyang subukin, wala po siyang tiwala. Subalit ang Panginoon, gaano man kasama ito si Haring Ahas, makita po natin dun sa mga nagdaang talata natin binasa, ito si Ahas ay talagang napakasama ng kanyang ginagawa sapagkat siya mismo ay nag-aalay ng kanyang sariling anak doon na panghandong at sinusunog yung kanyang sariling anak. Pero sa kabila ng kasamaang ito ni Ahas, ang Panginoon ay handa pa rin sana siyang tulungan. Handa pa rin sana siyang iligtas at alalayan, samahan. Subalit ang malungkot ay hindi humingi ng tanda ito si Ahas. Kaya mga minamahal, alam po ninyo gaano man tayo naging kasamang tao, gaano man karami ang ating kasalanan, gaano man kalaking kasamaan ang ating nagawa, ang Panginoon hindi po kailanman nanghihinawang ibigin ka. Mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon. Ang hinihingi lang niya, manumbalik ka sa Kanya, magtiwala ka, at siya ay handang tumulong sa iyo. So, kapatid, kung ikaw po ay nakagawa o kung sino man sa kaanib ng ating sambahayan o sa loob ng ating iglesia nakagawa ng anumang napakasamang kasalanan, pakatatandaan po natin, mahal pa rin ang Diyos at handa pa rin ang Diyos na tumulong. Ang hiniling lang ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Okay po. Ano po ang pinakamahalagang aral dito na hatid ng Diyos? So, tingnan natin dyan sa talatang 14. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yan. So, sabi ng Panginoon, ayaw mo. Ako na mismo ang gagawa. Makita po natin na dito ang Panginoon, siya na mismo ang gagawa ng palatandaan para iyong malaman, aking malaman, malaman nating lahat na tayo'y mahal na mahal na mahal ng Diyos. Siya ay ang wika, magsusugo, magbibigay ng isang sanggol, isang anak na lalaki, ng isang kabataang babae, na ang kanyang pangalang itatawag Emmanuel, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Alam po ninyo mga minamahal, magmula pa nung paglalang ng sanglibutan, ito na ang nais ng ating Panginoong ihayag sa bawat isa sa atin
na tayo ay mahal na mahal niya at ang Diyos naririyan kapiling natin. Ang Diyos ay sumasa atin. Yan ang pakatandaan po natin. At yan po ang ating panghawakan sapagkat kailanman ayaw tayong bitawan ng Panginoon. Kung tayo man po ay mapahamak, hindi sapagkat naubos ng pag-ibig ng Diyos, kung hindi inubos mo na ang iyong pagkakataon upang tanggapin ang Diyos at siya'y iyong lubusang tinalikuran. Subalit pakatatandaan, hanggat nadarama mo na ikaw ay nagkakasala, ikaw ay nagkakamali, ang Panginoon handang magpatawad. Ang malungkot, kapag kayong mali, ang tingin mo ay tama na. Sapagkat doon ka hindi matutulungan ng Panginoon. Subalit, gaano mang kalaki ang ating pagkukulang, gaano mang kalaki ang ating pagkakamali, kapag nadama natin yan ay mali at ating pinagsisihan, ang Panginoon ay tapat at banal na tayo ay patatawarin sa ating lahat ng kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Alright, napakaganda napakaganda ng ating mga pinag-aralan. Ngayon po, atin po itong pag-uusapan ng summarized. Ang sabi po, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na mga propeta na pinanghahawakan natin. Pangalawa po, ang ating kalaban ay ang ating sariling kapasyahan. Ang ating kalaban ay yung ating mga kasalanan. Kumbaga po, sa isang maikling salita, tayo mismo ang kalaban ng ating sarili. Number 3 po, handang ibigay ng Diyos ang buong langit kung tayo ay mananampalataya at magtitiwala sa Kanya. At pang-apat po, ang Diyos ay sumasa atin. Sang-ayon nga po sa Romans 8:31, ang sabi po dito ay ganito, ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? At yan po ang isang napakagandang katotohanan. Mga minamahal, napakahalaga po ng leksyon na ating pinag-aralan ngayon at ito nawa ang ating panghawakan. I-share po natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala. Pakatatandaan, tayo ay mahal ng Panginoon at kung tayo ay nasa kagipitan at parang wala na tayong mapupuntahan, pakatatandaan, isang luhod lang ang kailangan. Ang Panginoon ay tutulong sa atin. Huwag mong iisipin kailanman na napakarami mo ng kasalanan at wala ka ng pag-asa. Hanggat nadaramo mo na ikaw ay makasalanan, ang Diyos ay patuloy na nananawagan sa iyo na ikay manumbalik. Kapag ka hindi mo na naramdaman na ikay makasalanan, yun ang nakakatakot sapagkat wala ka ng pag-asa. Subalit habang iyong nararamdaman na napakalaki ng iyong kasalanan, nagpapakita lang yan na ang banal na Espiritu gumagawa pa sa iyo at nais pa ng Panginoon na ikaw ay manumbalik sa Kanya. Kaya mga minamahal, ang pagpapala naman ng Panginoon, sumating lahat. So mga minamahal, bago po tayo tuluyang magtapos, salamat Mami at tayo ngayon po ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, at mula'y dinadakila ka sa iyong dakilang pag-ibig, pagmamahal sa bawat isa sa amin na kailanman hindi mo kami pababayaan, kailanman hindi mo kami pagkukulangin. Turuan mo lang nawa kami ang banal na magtiwala sa iyong mga pangako. O banal na Espiritu, iyo po kaming gabayan, patnubayan, ipagkaloob sa amin ang pananampalatayang sapat upang aming panangnan ang salita ng aming Panginoon, upang aming panghawakan ang pag-ibig ng aming Panginoon, magtiwala kami ng lubusan at makasumpong kami ng kapayapaan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po amang banal ang aming mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa palatuntunang ito, ang pagpapala nawa ng kalangitan, pakamtan sa bawat isa sa amin, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, salamat po sa inyo pong pagsubaybay at pag-share ng programa natin ito.